serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Dialogue at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang paghahatid ng iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ng tamang impormasyon, tamang serbisyo dito sa DWBL 1242 AM band. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:25 ng umaga. Pwede ang dito gohon sa aki. Nabigyan ko ba ng link si Doktor? At ngayon nabanggit ko po kanina na si Dr. C ang makakasama po natin. Wait, hindi pala siya makapasok dahil hindi ko pala siya nabigyan ng link. Sorry. Yan. At narito ang mga updates sa patuloy nating pagbabantay sa COVID-19 situation sa ating bansa. Umabot na sa 3,205,396 ang kabuuan bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa bansa matapos nadagdagan ng pinagsamang bilang na 113,365 nitong nagdaan Biyernes. Nung nakarang Biyernes, 37,207. Nung Sabado, 39,004. At itong linggo kahapon ay 37,037. Kaya ang total sa loob ng 3 araw ay 113,365. Pumalo naman sa kabuang 2,864,633 ang bilang ng mga nakarecover matapos madagdagan ng 62,677 nitong huling 3 araw. Nasa kabuang 52,907 ang mga nasawi matapos madagdagan ng 174 nitong weekend. Ang bilang ng mga aktibong kaso sa bansa ngayon ay nasa kabuuan 287,856 o katumbas ng 9%. Nasa 47.4% sa mga nakuna ng swab test ang positivity rate ng bansa. Lubhang malayo sa pamantay ng 5% ng WHO o World Health Organization. Sa buong mundo, nasa 327.48 million na ang tinamaan ng COVID-19 kung saan 266.89 million ang gumaling, nasa 5.55 million na ang mga nasasawi, habang may 55.03 million ang nananatiling aktibo ang karamdaman. Nananatili sa ranggo 20th place ang Pilipinas sa 220 bansa at sa teritoryo sa buong mundo na nagtala ng COVID-19 cases. Nangunguna pa rin ang mga bansa USA, India, Brazil, United Kingdom, France, Russia, Turkey, Italy, Spain at Germany. Nasa 16th ang Indonesia, sa 21st ang Malaysia, ang Thailand sa 26 at sa 28 naman ang Vietnam. Sa mga tinamaan ng COVID-19 sa kasalukuyan, nasa 98.4% ang mild at asymptomatic. Kaya naman magandang naglabas na ang DOH o ang Department of Health ng bagong guidelines para sa quarantine period ng publiko at ng mga frontliners. Narito ang pag-ata at pag-usapan natin mula sa 7 days para sa mga may complete vaccination. At ito po ay isa-isahin po ko kasi kayong umaga, makakasama po natin na aking partner na si Dr. Robert C., isang humanitarian surgeon. Siya po ay lagi pong, isa po ay speaker na madalas po na ini-invite po dahil siya po ay chairman po ng UST alumni. Yan, kaya talaga sabi ko, Dr. C., kailangan kita makasama dito para i-explain natin itong guidelines na binigay po ng DOH. At magandang umaga, Dr. C. Bumati ka muna sa mga nakikinig at sa mga nanonood po sa atin. Magandang umaga po sa atin lahat. At sana gumanda ng bakuna natin sa mga matlang tao. Yes, Dr. C., at sa ngayon, kasi like yesterday, meron po taga-BIR nag-text sa akin at pinapacheck yung kanilang RT-PCR test. At ngayon, malungkot siya dahil ang kanyang RT-PCR ay nag-positibo pa rin. Tapos tinanong ko siya, how many days, ito po ay nakailan araw ka na naka-quarantine sa bahay? Sabi niya, 10 days. Pero ang kanyang RT-PCR kahapon, natanggap niya through email, ay positive pa rin. So sabi daw niya, hindi daw siya makakapasok. Sabi ko, meron bagong guidelines ang DOH.
kapag sila po, pero wala, ang unang tinanong ko, Dr. C, kung meron po siyang sintoma, sabi niya wala. So, itong lumabas ng guidelines ng mula po sa DOH, Dr. C, pag-usapan natin, dahil ito ay lumabas po ng DOH, ay updated isolation period for all cases type. Kapag probable case with symptoms for positive or mild cases, Doktor, ano ibig sabihin nito? Probable case. Pagka-probable, ibig sabihin, the word itself, hindi ka sigurado. Baka sakali. Sa Tagalog yung probable, baka sakali. Baka Ngayon, sakali. Yes, it's either asymptomatic ka o wala kang symptoms. Sa akin, probable lahat yan. Kaya kapag probable, siyempre, depende yan. Kung fully vaccinated ka, mga 5 to 7 days. Ngayon, ginawa nilang 7 days, ayos lang. Ngayon, kung yung mga Novak, 10 days. Yun. Yung mga hindi Yun po nabakunahan, 10 days. Partially vaccinated partial o unvaccinated. at saka yung Novak, 10 days. Yan sang-ayon sa DOH. So, ibig sabihin dito, Dr. C, maaari itong probable case may apply sa mga tao na may, kumbaga sinasabi dati, ang tawag natin before is PUI, person under investigation. Kumbaga, meron siya kasamahan na may symptoms. Yes, mga nagkaroon siya ng contact o kaya siya naman ang nalapitan ng taong hindi niya kilala na nalaman niya sa party na nagkaroon. So kapag ganyan, pwede na sila voluntarily o sabihin na kadalasan alam naman ng mga opisina o mga ka-opisina ay ako ay meron siyang sipon, may ubo, tapos sa isang kasama niya ay siyempre nakaswab test na sila at nagpositibo. So kailangan probable na tawag sa kanila, which is dati is PUI. So kailangan na nila mag-isolate sa kanilang bahay. Sa akin naman, kung probable, hindi isolate. Ang tawag yan, mag-quarantine. Quarantine ang tawag dyan. Mag-quarantine ka, hindi mag-isolate. Kasi ang isolate, ginagamit lang natin yan sa mga taong may sakit na, proven. Yung isolate, kung kunyari, kahit anumang sakit na contagious, na nakakahawa, ang ibig sabihin ng contagious, nakakahawa, kung sigurado ka na mayroon ka ng sakit na yan, ikaw ay dapat ma-isolate. Usually, ulitin ko, Doktor. Ano, paki-explain mo, ano ang pakakaiba ng nasa quarantine o yung pinapa-quarantine at ano naman ang pakakaiba ng isolation? Ang quarantine naman ay ang ibig sabihin ng quarantine, hinihiwalay natin ang isang tao sa pagkakagalaw kasi siya ay na-expose sa isang uri ng nakakahawang sakit. Na-expose ka. Ngayon, habang hindi pa natin alam na ikaw ay tuluyan na mahahawa, ikaw ay dapat ma-quarantine. Ibig sabihin, yes or no yung sakit mo. Hindi pa tayo sigurado. Ngayon, kung sakaling napatunayan na o na-test na positive ka, yan ay i-isolate ka na. Ikaw ay dapat i-isolate, ihiwalay ka na. Kasi sigurado na tayo may sakit ka at para hindi ka makahawa ng ibang tao. Yun ang kaiba ng quarantine. So, ang quarantine, hindi pa tiyak na meron siyang sakit. Kumbaga, nagpagtago na muna siya para pakiramdaman niya kanyang sarili sa loob ng ilang araw kung meron lalabas ng sintomas. Ngayon, o kaya kung lalabas na yung laboratory test. Oras na lumabas na yan na positive, ma-isolate ka na. Yun ang ibig sabihin noon. Ang quarantine, ibig sabihin, hindi ka pa sigurado na may sakit ka. Pero na-expose ka. Ang isolate, sigurado ka nang may sakit. Kaya dapat i-isolate. So pagka sinabi, i-isolate ang isang tao, ibig sabihin,
sigurado na talaga siya ay may COVID. Yes. Yung mga nasa oo. quarantine, kumbaga pinakikiramdaman pa niya ang kanyang katawan o Oo. kaya kung meron Kalagayan. bang kusa Oo. na kalagayan yun, di ba? Observe. Oo. Sana, kung pa like me, kapag ako ay naka-expose, na ikwento ko last week na apat yun eh. So, apat na Oo. expose. So, ako ay nagbibilang. Kumbaga, naka-quarantine ako sa bahay, nagbibilang ako na kailangan malampasan ko itong 10 days na to na wala sanang lalabas ng symptoms sa akin. Kapag walang any symptoms at all, safe na ako. Kaya naka-quarantine. Pero doktor, pag sinabi natin naka-quarantine ka, walang sintomas, kailangan ba nila magpa-swab test o magpa-antigen test? Depende yan. Depende yan. Kasi sa dami, itong interview na ito lahat na ito that is my own opinion. Yes. Opinion ko lamang ito. Ngayon, kung dapat pa magpa-test, kung nakakasiguro ka na nakasalamuha ka sa isang taong sigurado kang may sakit at ikaw ay bakunado, fully bakunado kasama na yung booster. At nagkaroon ka rin ng mga flu-like symptoms. Ngayon, ito ngayon pumapasok yung pinag-usapan na quarantine o isolation. Ikaw ay dapat ma-quarantine. Kasi hindi mo alam kung ikaw ay positive sa COVID o ikaw ay nagkakaroon ng flu. Ngayon, dahil sa sitwasyon natin ngayon sa ating environment, mas malaki ang tsansa na may COVID ka. Kaya, ma-quarantine ka na lang. Kaya lumabas itong patakaran ng DOH na simpleng patakaran para sundin na lang. Kasi hindi po natin pwedeng ipasok sa hospital lahat ng tao. Kasi ma-overwhelm, mapupuno yung hospital. Kada papasok lang yung mga may sipon, may ubo. Mga mild symptoms yan. Kaya nakikiusap ngayon na yung mga taong kayang mag-quarantine na lang sila kusa. Kaya lumapas itong guideline para meron tayong standard na sundin ng mga tao. Lalo na yung mga hindi nakakausap yung mga doktor. Yeah. Pero para sa iba naman, since naman sila ay na-expose o may mga kasama sila na positibo, so nag-quarantine sila sa bahay. Pero para sa kanila, for their peace of mind, at meron silang kasamang bata sa bahay, ito po, let's say, kung gusto niya magpa-RT-PCR, pwede naman niya gamitin ang kanyang pillar. Ay, kasi gusto ko malaman. Pero kung ganitong klase na hindi siya sure, di ba? Naka-quarantine siya. Doktor, ano ang para sa iyo, ilan araw kapag sila ay na-expose at nais sila magpa-RT-PCR test, ilan araw mas effective para at least kasi, kung let's say, kunwari, ngayong araw pumasok ka, nalaman mo siya ay positive. Tapos, pag uwi mo ng bahay, syempre, takot ka. The following day, magpapa-RT-PCR. Di ba hindi pa yun advisable na pa-RT-PCR kaagad? Usually, pa-positive lang yan sa RT-PCR mga after 2 to 3 days na naramdaman mo na na-expose ka na. Para sa kaalaman ng tao, sa ngayon, meron 3 klaseng test yan. Yung RT-PCR, na yun ay tinatawag natin na yung examination sa hospital. Sa hospital yun. Yan ay sa pag-aaral nila ngayon, 2 to 3 days yan after na-expose ka. Yung isang pangalawa naman, ang tawag nila sa rapid PCR test, yun naman ay 3 to 4 days. Aywan ko, hindi ko masyadong naririnig itong rapid PCR test na pwede gawin sa labas o sa bahay o sa mga laboratory. Baka yan na yun. Antigen test ngayon ang kadalasan, doktor? Okay. Ang antigen test naman, yan ay ayon sa datos, dapat mga 3.5 to 4.5 days bago magpapositive yan.
Yan ang yan ang pagtitest. O nga pala, habang pinag-uusapan natin rapid antigen test, pag ikaw ay gusto mo lang malaman na meron ka o walang COVID na nakakahawa, yung nakakahawa, dapat magpa-antigen test ka. Kasi ang antigen test, ang isang kabutihan ni antigen test, siya, kapag negative siya, ibig sabihin hindi ka nakakahawa. Yan ang kabutihan naman ng antigen test. Ang PCR naman, ang kabutihan ng PCR, pagka-positive ka, sigurado ka. Kasi yan positibo na hinahanap niya si COVID. Yan ang kaibahan nilang dalawa. Ngayon, kapag palagi kang positive, may ibang tao na ang positivity niya sa COVID test, sa RT-PCR, may umaabot hanggang sa 2 linggo, 3 linggo, 4 na linggo, merong lumalampas pa sa 1 buwan. Kaya yung sinasabi mo kanina dun sa BIR na kaibigan mo, baka isa siya roon na ang positivity test ng PCR ay minsan umaabot ng mas matagal kaysa sa karaniwan na tao. Yun ang sagot doon. Kaya sabi ko nga, di ba, meron din tayong isang kaibigan na mula sa Presidential Complaint Center na sa kanya umabot pa siya ng 28 days bago siya negative sa kanya RT-PCR. So, katulad po sa BIR, sabi niya, ma'am, paano yan? Ang sabi ng HR namin, kailangan talaga mahintay na mag-negative daw siya RT-PCR. Sabi ko, ang RT-PCR, meron na nga huling labas ng DOH, umaabot pa nga ng 40 days na nagpa-positive sa RT-PCR. Actually, pero yung pinaka-virus, di ba, nung nakausap po ang ating mga infectious doctor, sabi naman nila, patay na ang virus. Kasi very sensitive na yung RT-PCR. Ka-tendency, nagpa-positive, pero actually, patay na siya, hindi na yan nakakahawa. Yes, kaya ang advice ko dun sa kaibigan natin ay kailangan magpa-antigen test siya. Kasi pag nag-negative ka sa antigen test, ibig sabihin, you are not transmitting. Okay. Meron ka, but you are not transmitting. Patay na eh. Kaya ano ngayon, kung meron ka, hindi ka naman nakakahawa. Yun ang ibig sabihin nung yung sinasabi niya na bakit siya positive. Kasi ang RT-PCR, ang trabaho niya ay hanapin yung virus. O hindi naman niya sinasabi sa yung patay o buhay. Sinasabi niya sa iyo, positive ka na meron kang itong virus. Hindi niya sinasabi sa buhay yung virus o patay yung virus. So talaga, para just to make, para sabihin talaga dun sa kanilang HR, so kailangan advice natin na nag-positive siya sa RT-PCR after 10 days, mag-antigen test. At isa, doktor, ang napansin ko, lalo na ang antigen test, kapag kayo nag-i-start pa lang, di ba, may mga symptoms. Kapag sa antigen test, siya ay nag-positive, talagang positive yan. Pero kapag meron siyang simptomas at sa antigen test niya ay nag-negative, talaga yan ay magiging, kadalasan ay false negative. So, ina-advise na magpa-RT-PCR na. Tama ba ako? Yes. Oo, kailangan ka doon. Ngayon, kasi kadalasan kapag may simptomas ka na sa antigen test, kadalasan positive yan. Positive talaga. Oo, kadalasan positive yan. Kaya pinapa-RT-PCR natin kasi ayaw natin magkaroon ng false positive. Ayaw natin magkaroon ng false positive. Tandaan mo, kasi minsan mayroon kang flu. Flu, nakakahawa rin yan. Kawawa ka naman, lalo na kung trabahador ka. Kaya magpa-RT-PCR sa mga nagdududa. Ngayon, sa mga hindi na kailangan magduda, yun ang sinasabi natin yung iba, hindi na kailangan magpa-test. Mag-quarantine ka na. Total, 7 days lang yan eh. Kung fully vaccinated ka. Kung hindi ka fully vaccinated, 10 days. Yan lang. Pero doktor, maraming ding kumbaga marami din natatakot yung sa mga
hindi tinamaan yung mga negative. Tapos, kasi ang ginawa ng DOH, diba, mula sa dating 7 days para sa mga may complete vaccination, ay 5 days na lamang, di ba? Ang kanilang quarantine at maging sa isolation. So, sabi nila, let's say ako, wala akong sakit, tapos biglang pumasok sabi natin, biglang pumasok si Maria. Di pumasok siya, 5 days lang pumasok na. Doktor, sabi nila, sigurado ba kaya kami? Wala siyang virus? Baka kami kamahawaan? Samantala, kung babalikan natin 2020, di ba, nung nag-uumpisa, dapat meron silang 3 negative swab test bago masasabi na talagang wala na siyang virus. Dati, natandaan ko yan kasi sa dami nang lumalapit sa akin. Yung unang swab test, positive, kailangan niya ng wait ng 14 days. The pangalawa niya is negative. And then kailangan pa rin niya maghintay pa ng another 14 days na kailangan meron pa siyang isa pang negative bago siya pwede makapasok sa opisina. Samantalang ngayon, sabi nila, hindi na nga naka 14 days, tapos ngayon 7 days, ngayon 5 days. How sure are we na talagang hindi na talaga siya nakakahawa? Ang sagot yan ay dahil marami na tayong vaccinated na tao. Kaya nga, noong pa sinasabi na ng gobyerno, magpabakuna na kayo para magkaroon tayo ng herd immunity. O kaya, para hindi ka malala, puro mild to moderate lang, walang severe and critical. Ngayon, nagagamit na natin yung mga announcement at pronouncement ng gobyerno na magpabakuna. Kasi paikli na ng paikli ang ating quarantine period. Kasi parami ng parami ang nababakunahan. Kaya medyo lumalapit na tayo dyan. Yan ang ibig sabihin. Naalala ko pala yung lahat ng pasyente ko. Pag hindi ka naka-double negative, hindi kita palalabasin ng bahay. Naka-isolate ka pa rin sa bahay. Yun ang, kasi noon, talagang positive. Kasi wala pang bakuna Kaya ganoon. Wala pang bakuna Kaya ang gobyerno, ang DOH, ito naman sa kabutihan ng matla. Kaya hinahabaan natin yung isolation period para hindi siya makahawa ng tao. Ngayon, kung marami nang vaccinated na, kaya paiksi na ng paiksi. Kaya yun ang balik na naman tayo na no vaccination, no right. Sa totoo lang, yan ay pinoprotektahan natin yung mga tao walang bakuna. Kasi yan ang magiging katulad nung araw. Nung araw na walang bakuna, lahat tayo walang bakuna. Kaya ang gagawin natin, yung taong may sakit, siya ang i-isolate. Ngayon, baliktad na, mas maraming may bakuna. Kaya ngayon, kung ano nasa ikabubuti ng mas maraming, yun ang masusunod. Imposible naman masunod yun sa kabutihan ng koonte. Hindi naman pwede yun. Kaya nga sinasabi ko, para sa ating sariling kabutihan, kapakanan, kailangan magpabakuna kasi dadating ng araw, paikli ng paikli, pakikot ng pakikot ang mundo nang hindi nababakunahan. Kasi, tuwing labas mo, ikaw ay mahahawa. Kasi lahat ng tao lalabas dyan sa balang araw, more or less, halos lahat may dalang virus. Katulad ngayon na sinasabi natin common cold sa flu. Lahat tayo mayroon yan. Pero, ba't hindi natin sinasabing may sakit? Dapat may sakit yan. Kasi, baliwala na. Kasi hindi mo na ako kaya kasi meron din ako niyan. Kumbaga sa payamanan na lang. Pero lahat tayo meron. Yan ang magiging sa balang araw, itong COVID. Pero kasalukuyan, wag muna kasi marami pang taong hindi bakunado. Kawawa naman sila. Yun. Kaya baliktad, ang tawag natin dyan, reverse isolation.
Ang reverse Alam mo, isolation, Dr. napansin ko, parang unfair eh. Di ba? Kasi ngayon dito sa atin, kasi lalo na hindi pa nag-Chinese New Year. Ang panahon talaga malamig, di ba? Saka ever since naman, nung wala pa naman COVID eh, madalas yung mga tao inuubo, sinusupon sa ganitong klaseng panahon eh. Tapos ngayon, kapag inibusipon na, tapos nagpa-antigen test, talagang nagpa-positive. Di ba dahil doon sa yung sa sipon mo, tendency po ba talaga nagpa-positive yan sa antigen test? kaya yan ang sinasabi ko. Kung gusto mo magpasigurado, pag positive sa antigen, ipa-test mo sa PCR to pretend close. Yes, kung ano. Ngayon, kung hindi, mag-quarantine ka ng 7 days. Yun ang lumalabas na utos ng ating Department of Health. Basta dapat vaccinated. Vaccinated. Kung hindi ka vaccinated, 10 days. 10 days ang quarantine mo. Kasi kadalasan, pagdating dyan sa mga 5 days na yan, lalabas at lalabas na yan. Yung yung simptomas. Ulitin ko ha, sa mga yung mga late na nakapasok ka. Kapag after 10 days, kayo ay, kasi ibang company o government agency, nire-require po sila ng magpa-RT-PCR test ulit. Kung tutusin, ang sabi ng DOH, once na after ng 10 days, no need na magpa-RT-PCR. Pero ito naman ay patakaran ng gobyerno o ng mga government, mga private company. So let's say, katulad nung nabanggit ko na taga-BIR, siya ay after ng 10 days, wala siyang simptomas, nag-positibo. So ang isa pang pwedeng gawin, i-check magpa-antigen test. Kung nag-negative siya sa antigen test, ibig sabihin hindi na siya nakakahawa. Tama po yun, Doktor? Yes. Oo. Kung kailangan wala siyang symptoms siya. Basta walang simptomas. Oo, wala na siya. At saka na-quarantine siya. Oo, na-quarantine. Tamang araw. At lagi ko sinasabi din, Doktor, kung 10 days pa lamang, sabihin natin, kung 10 days pa lamang, kasi ang inaano ng guidelines ng DOH, no need na magpa-repeat ng RT-PCR or antigen, basta no symptoms pa, pwede na pumasok. At ako naman, doon sa company ng mga brother ko, sa akin kasi nagtatanong sila sa akin eh, paano na to? More than 7 days na yon, walang simptomas, papasukin ko na ba sila? Sabi ko, pag walang simptomas, payagan na ninyo sila pumasok kasi nakakaawa naman, no work, no pay. Pero ang isang kondisyon ko sa kanila, hindi po pwede magbaba ng face mask. Yan ang unang patakaran. Second, sabi ko, wala ni isa pwede kumain sa loob ng opisina. So kailan kasi since naman ang mga empleyado naman ay kapag lunch break ay sa labas naman sila kumakain. So walang problema yung sa second condition ko. Ang first condition ko, wala talagang pwede magbaba ng kanilang face mask para at least para sure tayo, and then observe social distancing pa rin kayo sa inyong mga empleyado. Ganun ay tinuro ko sa kanila. So far, okay naman, Doktor. At tama din po ba ang aking itinuro, Doktor? Tama yun. Yan ay tulad ng lagi natin sinasabi, yung social distancing, yung primerong guideline natin. Yung unang guideline natin, yan ay hindi dapat makaligtaan. Kailangan sundin up to the letter. Talagang hindi mo pwedeng i-skip yan kahit na isang portion ng initial, yung mga guideline, nung unang guideline. Kasi yan naman nakakasiguro tayo. Sa ngayon, minsan kapag duda ka sa mga taong kasama mo o yung pupuntahan mo, magdo-double mask ka. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, pwede mo siyang dagdagan na kung yung taong yan, kailangan makasalamuha mo palagi sa opisina, ipa-antigen test mo. Yung antigen test. Antigen test mo. Ang isa pang ina-advise ko sa kanila, let's say kung sila ay pumapasok sa mga opisina,
Tapos, may lunch breaks. Ang lagi ko sinasabi, huwag po kayo kakain ng isang grupo. Kasi dati-dati, pag ako'y pupunta sa BIR, pagdating ng lunch break, isang lamesa yan. Tapos, bawat isang employee nila, government employee, meron magdadala. Let's say ako, magdadala ako ng bangus. Isa magdadala ng gulay. Isa magdadala ng sabaw. So, sharing sila sa isang table. At ako naman, pag nandun ako, kasama din ako. Na doon na rin ako kumakain. Pero ngayon, pinagbabawal na. So, hindi na po pwede na kakain na kumbaga makakasama. Kasi doon ang nangyayari, kasi isang oras ang lunch break eh. So, doon nakakaroon ng hawaan. Which is, ngayon, talaga ang sinasabi, talaga, bawal talaga. Kung kakain kayo, doon lang kayo sa table ninyo. Katulad, doktor, si anak ko, yung pangalawa, yung nag-opisina. Alam mo, doktor, pagka umaga, heavy breakfast siya. Pagdating ng tanghali, hindi talaga siya kakain sa opisina. Uuwi na lang siya ng bahay. Pagdating na ng bahay, mga sabi natin 6 p.m., saka lang siya kakain. So pag nasa office siya, hindi niya talaga binababa ang kanyang face mask. Hindi rin talaga siya kakain sa opisina. Talagang titiisin niya dahil basta morning, heavy breakfast para para hindi na siya kakain sa opisina. Ganon ang practice na ginagawa ng anak ko, which is kasi natakot na kasi minsan nahawaan siya, kaya ayaw na raw niya maulit yun. Tama yun. Kaya dapat yan ang masusunod. Ngayon, yun naman sa kainan ng grupo. Siyempre, maganda yan sa samahan ng mga taong magkakasama sa trabaho. Isang uri yan ng camaraderie, yung sabay-sabay kumain, mag-share tayo ng ating pinakain. Magandang kaugalian yan, para sa ikabubuti ng grupo. Pero dahil nasa pandemic tayo, ika nga, pagkatak nasa pandemic o sa araw ng disaster, yung mga dating gawin natin na pwede naman nating bawasan o iwaksi, kalimutan na natin pansamantala. Total, meron tayong kinakalaban na ibang tao. Parang yung sinasabing in time of war, siyempre, makokurtel yung ibang freedom natin kasi may gera. Yan ang lagi kong sinasabi. Kaya yung karapatan ng isang tao ay ang hangganan ng isang karapatan ng tao ay kapag siya ay sumasaklaw sa karapatan ng ibang tao. Yan ang hangganan mo. Kaya paminsan-minsan, pagbigyan na natin, yung kunting karapatan natin, pagbigay na natin sa ibang tao para hindi naman sila mahawa. For the betterment of the society. Oo nga. Alam mo, yung mga dating ginagawa natin for 2 years na hindi na magagawa. Katulad nung yung brother ko, yung panganay na nung nasa ibang bansa siya, alam mo, doktor, ang lagi niya niluluto, ganun kataas na kaldero na spaghetti. Ganun kalaki ha. Tapos sabi ko, hindi ka ba nagsasawa? Kasi doon sa sila, kumbaga, Monday to Friday, naka-ready na niya, nakapack na yan. Tapos araw-araw dadali niya sa opisina. Tapos sabi ko, hindi ka nagsasawa? Monday to Friday, spaghetti. Tapos next week, spaghetti ka pa rin. Alam mo, doktor, ang nalaman ko pala, ginagawa pala ng kuya ko, pagdating na pala sa opisina, yung iba kasama din niya, ganyan din. So, nagpapalitan para sila ng baon. Kasi specialty niya is spaghetti. Yung isa naman specialty niya, sabihin natin, pansin karton. Basta iba-iba. So, pagdating ng opisina, nag-exchange sila ng pagkain. So, sabi niya, bakit akala mo ba spaghetti lang kinakain ko? Hindi kaya, ako lang nagluto. Pero ibang pagkain ko kasi nagpapalitan kami. Ganun pala ang ginagawa nila. Diba? Kaya yung mga sama-sama kumain isang uri ng pagsasamahan yan. Para lalong malapit tayo sa isa't isa. Ngayon, para maging lalong close. Yes, pero sa pandemyang ito, hindi muna pwede. Yung kunting karapatan natin o kaugalian, dapat naman pagbigyan din natin na mawala muna. Yon. Kaya balik na naman tayo sa,
Balik na naman Ano tayo ang sa usapan. parting words mo sa ating mga kasamahan dahil dito sa bagong guidelines na binabaan ng DOH na kumbaga binaba nila ang number of days ng isolation from 7 days to 5 days. Oo, unang-una, dumadami na yung taong may sakit. Kaya yung mga datos pumapasok na. Pumapasok na yung mga datos tungkol sa itong sakit na ito. Kaya, tulad ng sinasabi ko, itong pandemyang ito, ang ginipik dito ay ang tao. Ang tao ang ini-eksperimentohan, hindi yung hayop. Tayo yun. Ano? Kaya, maya-maya, ang DOH nagbabago ng patakaran o guideline. Kasi sila ang may hawak ng mga datos na pumapasok. At sila ang nakakaalam kung nasa anong kalagayan na ng bawat rehiyon sa Pilipinas. Kaya lumalabas yung mga guideline na yan. Tayo naman, magugulat tayo. Kasasabi mo lang kahapon ganyan, tapos ngayon ganyan. Ano? Kasi kahapon, hindi pa tapos na yung paggawa ng datos. Kaya yan ay mayroong pinagbabasihan yan sa datos. Ngayon, bakit nagbabago na yan? Kasi marami na sa atin bakunado. Yun ang reason. Yan ang sa totoong reason. Ano? Dahil marami ng bakunado, kaya yung takbo ng sakit ay nagbabago na rin. Pati yung araw, kung paano siya nakakahawa, kung gaano katagal siya sa loob ng isang tao, yan ay nagbabago rin. Kasi depende po yan kung ikaw ay bakunado. Sa bakunado, depende pa rin kung ikaw ay isa, dalawa, booster. Kaya kung ako sa atin lahat, kung isa, dalawa, tatlo, magtatlo na tayo. Siyempre, lemado ka na kung fully vaccinated ka. Yun lang ang parting words ko. Magpabakuna ka at saka huwag kaligtaan yung basic principle ng initial social distancing, washing ng hand, wearing mask, kung maaari pa, kasaksagan ngayon, mag-face shield ka. Wala naman mawala. At huwag sasama sa mga crowded place at kulob na lugar. Yun lang. Pagka nasundan mo yan, malamang wala kang sakit yan. Okay? Oo. At Doktor, meron ako isang pahabol, very important question to. Doktor, kasi kanina nasa news ko to itong Molnupiravir, ito kasi nabibili sa online to kahit walang prescription At yung mga tao, let's say sabihin natin na exposed lamang o meron lang mild symptoms, bumibili sa online. Doktor, anong masasabi mo dito? Lalo na mga vaccinated, di ba? Kadalasan mabilis ang pag-recover nila So, hindi nila kailangan bumili nito Molnupiravir. Doktor, ano masasabi mo dito? Sa akin, kapag yung simptomas mo, ganun lang, pa-aching lang, huwag na muna. Ngayon, kung matindi na yung ubosipon mo, at saka sigurado ka, may nakasalamuha ka, saka ka na lang bumili. Pero kung yung paumpisa pa lang ganun yan nakagataanoin mo, kasi lahat ng gamot, ganun din yan, may immunity din yan. Kapag lahat tayo iinom niyang gamot na yan, baka dadating na araw o buwan o oras, mawawalan din siya ng bisa. Kaya maya hindi mo nyo ba napapansin, ang antibiotic natin pabago ng pabago. Kasi yung mga bacteria, virus, sila, meron din silang vaccination. Kung anong ginamit mong antibiotic, magkakaroon sila ng immunity dyan. Pareho din, parang tayo, may kalaban natin sila. Sila naman, may kalaban din sila kung ano naman ang iniinom natin. Kaya kung hindi ka malupa, huwag muna uminom yan. Umpisan mo muna dun sa symptomatic treatment. Ang ibig sabihin ng symptomatic treatment, kung ikaw ay may sipon, gamutin mo yung sipon. Kung may lagnat, gamutin yung lagnat. Kung may ubo, gamutin yung ubo. Symptomatic. Kapag nagsama-sama na lahat yan at naggrabe na yan,
Tsaka ka na magpa-test na. Ngayon, kung meron, nag-molnupiravir. Kawawa Pero naman kailangan, yung ubusin mo. pero kailangan dadaan pa rin sa doktor kasi meron dosage yan eh. Tapos tinitignan Yes. kung anong ang timbang ng isang tao eh, di ba? Ang timbang o kadalasan, pwede ko ba sabihin ang dosage? Pwede ba? Huwag mo kasi sabihin, Kadalasan. kasi lalo sila bibili. Huwag mo sabihin yung dosage, so lalo sila bibili. Yes, Kailangan kasi talaga dadaan sa doktor talaga. Kaya wag tayo basta-basta iinom ng gamot. Lalo na kung kayo ay vaccinated at uminom ng maraming tubig, tapos kung ano lang, tama sinabi ng doktor, kung may fever, yung gamot na pang fever lang po inumin nyo. Kung let's say, kung may sipon, pang sipon lamang. Kung may ubo, pang ubo lamang. Huwag po kayo bibili ng gamot na hindi pa kailangan ng iyong katawan dahil vaccinated na po kayo. Kaya po maraming salamat po kay Dr. Robert C. Kasi siya talaga ang magiging regular partner ko, lalo na kapag may mga issue na kailangan namin talakayin para mas maintindihan po ninyo. Kaya maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa Panglunes na edisyon ng programang naghahatid ng tamang impormasyon, tamang serbisyo, ang health and travel at serbisyo publiko. Abangan muli ang ating programa bukas dito pa rin sa DWBL 1242 at ang makakasama po natin muli bukas ang SSS o ang Social Security System. Muli po, kasama natin ang Agaran Division Lady, Dr. Robert C. At kasama rin namin ang ating writer-researcher na si William Maglente, cameraman na si Barry Yumol, si June Boho, editor, si Ma'am Elsa Jodeda, at siyempre po sa mga technician po ng DWBL 1242. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ngayong Agaran Division Lady, naghahangat ng isang maganda at makabuluhang araw para sa inyong mga mahal sa buhay. At binabati ko muli po. Stay safe po ha at ingat po. Bye po Dr. Robert C. Bye-bye po sa lahat po. Bye-bye. Bye-bye. See you again po tomorrow morning dito pa sa DWBL. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawanggawa. Ang mga larong sweepstakes, Lotto Games, Lotto Digit Games, Small Town Lottery, Lotto Express at Scratch It Cards ay hindi sugat. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakit na mula sa mga larong may puso. Maliban sa mga gawaing pangkawanggawa at pagpapaunlad ng sektor ng pampublikong kalusugan, tumutupad din ang PCSO sa pagkakaloob ng kontribusyong iniaatas ng mga batas sa Philippine National Police, Philippine Sports Commission, local government unit at marami pang iba. PCSO, katuwang at kaagapay sa bawat pangangailangan. Sa mga motorcycle riders, alam nyo bang batay sa pag-aaral ng ating MMDA o ang Metropolitan Manila Development Authority, kabilang sa mga pangunahing sanhi ng motorcycle accidents na naitatala bawat araw sa mga lansangan sa bansa ay dahil sa mga pumuputok na gulong. Kaya panahon na para palitan ang inyong mga gulong na karaniwan ay mula sa ibang bansa, dala ng pagtitipid ninyo. Naaakit kayo sa murang presyo, pero ang buhay ninyo ay nasa panganib. Narito na ang Leo Tire. Leo Tire. Leo Tire. Sigurado ka sa kalidad ng pagkakagawa dahil ito ay gawang sariling atin. Kaya tunay na maaasahan ang gawa ng Leo Tire Manufacturing Corporation. Leo Tire Manufacturing Corporation. Hindi kagad na napupudpod at pumuputok. Tandaan, Leo Tire. Leo Tire. Sadyang pinaghusay para sa ating mga motorsiklo. Suportahan ang Go Local, Buy Local. Maging bayani sa pagtangkilik sa sariling atin. GCK International Incorporated, leading importer and distributor of imported flooring materials like vinyl tiles, carpet tiles, vinyl and laminated wood planks, vinyl sheets,
adhesives, and accessories. GCK International Incorporated, trusted by well-renowned hospitals such as the Chinese General Hospital and Medical Center and other leading hospitals, hotels, malls, and offices in the Philippines. GCK International Incorporated. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na